I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga best, mayroon tayong upload videos, updates, and this is very good news for everybody. Siyempre, alam po naman natin mga best, ang Marcos administration ay focus din naman talaga sa mga malalaking proyekto niya, no? At isa na rito po ang Mindanao Railways, na alam po natin itong plano na ito ay galing sa blueprint ng dating Pangulong Marcos Sr., which is ang kanyang ama. At alam din po natin ang mga proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang plano ng mga yan ay galing din po sa blueprint ng dating Pangulong Marcos Sr. Even sa subway ay galing po yan sa blueprint. Kasi si Secretary Tugadi mismo ang nagsabi niyan doon sa interview niya kay Katunying. Even si Senator Erwin Tulfo, nung in-interview niya si Senator Amy Marcos, ay sinabi niya din po yan, yung blueprint na yan. So itong Mindanao Railways ay for sure yan mga bes. Kaya abangan po natin ang pagsasalathala sa publiko. Naks naman, parang plalim na Tagalog yata yun Ang ibig ko sabihin, abangan po natin ang pagpapablis nito, no? Sa darating na mga panahon. Agay, ito, basahin ko Yan ang Manila Bulletin Business. The Department of Transportation, which is ang DOTR, is set to update the feasibility study on the Mindanao Railways project. Agay, to finally on board. A lender for the project's development 2 years after the Marcos Jr. administration backed out from a Chinese financing deal. Kung natatandaan nyo mga kababayan, ito sana ay ang Chinese government ang magpa-finance nito. Kanya lang ay nag-back out dito ang ating mahal na Pangulo. Parang alam ng Pangulo medyo hindi maganda, hindi quality ang gawa. So for sure, ang pag ito ay magkakaroon po ng groundbreaking, dalawang bansa lang ang maaring gagawa dito, either Japan or South Korea. Hindi natin alam, baka Amerika pa, no? Or hindi natin alam, baka bandang Europe. Pangan po natin. Isa ito sa pinakamalaking proyekto ng Marcos administration. Mga kababayan, kaya tinanggihan ng Pangulo yun, ang bansang Chihuahua. Tuloy, Transportation Undersecretary Timothy John Batan said, the agency has been working to secure a new development partner to finally kickstart the construction of the Mindanao Railways project. Batan said the DOTR has been hearing insight from the interested parties for the project, but this failed to pan out due to concern. The feasibility study, which leader used to gauge the project value, is now outdated. Ay, nako mga besa. Ano po ang komento nyo dito? Sa tingin nyo kaya matuloy ito? Ako, palagay ko matuloy ito. Para hindi na ako sasakay ng eroplano. Sabay ganon. ilang araw kayo ang biyahe nito, no? From Manila to Mindanao. Wow, social. Ganon ba yun? Mula Manila hanggang Mindanao? Ay, nako Mindanao Railways lang. Ay, hindi ko alam mga besa. Ito basahin natin para kompleto, detalyado mga bes. Sabi ng Manila Bulletin Business, DOTR undertakes new Mindanao Railway study to find lender. Sigurado yun, banyaga ang magiging kontraktor nito para sulit, no? Konkreto. Mamaya pag Pilipino substandard, hindi kayo naloka. Ito, kompleto, detalyado, basahin natin ng buo. Sabi dito mga kababayan, yan, DOTR undertakes new Mindanao Railway study
to find lender. Agay. Delayed railways projects get zero funding under the 2026 national budget proposal. Oh my goodness. Sino kaya ang magiging ano nito, no? Magpa-funding. Ay, nako. Baka World Bank or Asian Development Bank, hindi natin alam. Who knows? Tuloy. Sabi dito mga kababayan, the Department of Transportation, which is ang DOTR, is set to update the feasibility study on the Mindanao Railways project, MRP, to finally on board a lender for the project. Developments 2 years after the Marcos Jr. administration backed out from a Chinese financing deal. Okay? Oo. Kasi alam na ng Pangulo ang gawa nila. Medyo delikado tayo dyan. Hindi, kumbaga, sa madaling salita, hindi konkreto. Ika nga, may pagka, baka pareho kay Diskaya ang gawa. Baka ghost project or kaya substandard. Tuloy, Transportation Undersecretary Timothy John Batan said the agency has been working to secure a new development partner to finally kickstart the construction of the Mindanao Railways project, which is ang MRP. Kaya abangan po natin yan mga kababayan, na ang groundbreaking even sa Bataan Interlink, no? Bataan said the DOTR has been hearing insight from the interested parties for the project, but this failed to fund out due to concerns that the feasibility study which lenders used to gauge the project value is now outdated. Nako, mahabang yan, pag-aaral mga kababayan, hindi naman basta-basta The feasibility study for the MRP first phase, which cover the railways from Tagum City. Doon ang umpisa. Ay, kaloka mga bes. Sabi dito, the feasibility study for the MRP's first phase. Which covers the railways from Tagum City, Davao del Norte, to Digos, City, Davao del Sur, was completed during the first half of the Duterte administration. Agay. Baka sasabihin nyo, naumpisahan na. Hindi po. Hindi pa, wala pang puste po yan. Wala. Hindi pa. Kumbaga, yung pag-i-study ba, doon ang posible doon mag-umpisa. Diyan po sa nabanggit natin, from Tagum City, Davao del Norte, to Digos City, Davao del Sur. Yan. No. Hindi natin alam, baka magbago pa ang direksyon kung saan mag-uumpisa. The DOTR has since stopped funding from Manila-based multilateral lender Asian Development Bank. Sabi na nga ba Sabi na nga ba, agay. Pag si Pangulong Marcos Jr. makiusap sa Asian Development Bank para punduhan ang Mindanao Railways, ay matik yan mga bes. Walang kuda-kuda. Matik, aprobado ka agad. Alam na this. Alam niya kung anong ibig kong sabihin. Sabi, ayan sabi dito, ulitin natin, the DOTR has since stopped funding from Manila-based multilateral lender Asian Development Bank, which is ang EDB, for the updating of the feasibility study. Goes. Woohoo! Ilang bilyon kaya yan, Nako. Pag ito, naumpisahan, under the Marcos administration, mga kababayan, funding ng Asian Development Bank, hanggang sa matapos ito, siyempre mga besa, credit yan sa Marcos administration. Kasi ang cost ng pera na magagastos dito hanggang matapos na. Kumbaga fix na yung nito, kumbaga yung cost kung magkano o ilang bilyon, kumbaga fix na, no? Di tuloy-tuloy pa rin ang pagpapagawa hanggang sa mga next administration.
Pero yung, ano, tawag dito, yung pera na gagastusin dito, kumbaga, wala nang alalahanin ang susunod na administrasyon sapagkat fix na. So, ikikredit yan kay Pangulong Marcos Jr., di ba? Now that we are talking to alternative development partners, one of the are looking for from us is an updated feasibility study. Batan said during the agency budget hearing on Thursday, September 4. Agay. The undersecretary said this new study will cover the recently completed feasibility study on MRP's third phase, which was earlier moved forward to the second phase. Oh, I'm goes. In particular, the study will transition to feasibility to a full-fledged feasibility study, which is the more detailed outline for the project. The update second phase of the project covers the Lagundingan Airport in Cagayan de Oro City to Villanueva in Misamis Oriental. Ay, grabe. Naku, ilang taon ito? Baka 5 years ang ano ito, mga bes. Ang bago matapos. Naku po, grabe, ano? Wow na wow. O, diba? O, ito. The feasibility study for phase 1 and phase 2, and that is what we will use as a basis for our continuing discussion with other development partners, said Batan. Agay. Batan noted that among the interested development partners for the project include the ADP. Tingnan nyo naman, mga beso. Noted among interested development partners for the project include the Asian Development Bank, France, India, and South Korea. Oh my goodness! Ay, mas gusto ko naman yon, oy. Kaysa gawang Pilipino, tingnan nyo ng mga substandard natin. mga flood project palpak, na loko ako. Ayan, oh. The DOTR will offer the MRP feasibility study for bidding among interested consultants within the second half of the year. Kaya abangan natin, mga besa. The conduct of the study is expected to begin in the mid-2026 with a completion target in the first half of 2027. Nako, mga besa. The Philippines withdrew its request for official development assistance from China in 2023 due to the project's slow progress and concern involving high interest loan. Kaya pala. On top of the ongoing dispute between the two countries in the West Philippine Sea. Oo, hindi na kailangan. Baka ang porsyento niyan taasan pa, no? Mautak yan . So, ayan, mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Kaya abangan po natin, no? Ang groundbreaking nito, mga beswa. Failure to sign a new agreement after 3 years compelled the Department of Budget and Management, which is ang DBM, to earmark zero funding for the MRP in the DOTR's proposed budget next year. Agay. The DOTR initially proposed a 5.46 billion budget for the railways for right of way. Nako po, mga besa. Naloka ako. Acquisition. 5.45 billion for the railways for right of way. Ay, nako, may bayad pa talaga, no? The DBM however, has set aside the 1 billion of unprogrammed appropriation in case the DOTR finalize a new agreement with a lender until next year. Agay. Mahabang ano ito, no? Proseso, mga bes. Proseso talaga, hindi pala basta-basta, no? Grabe. Sabi po dito, UES, which are only released when the government collects additional revenues, has been earmarked 249.9 billion for next year. Ay, grabe, matindi, mga kababayan.
Ang mahal itong railways na ito, naloka ako. The DOTR has a budget of 197.33 billion in the National Expenditure Program, which ang NEP for next year a massive 63% dip from the agency request to the DBM 531.74 billion. Oh my goodness. Oy guys ha, mayaman ng Pilipinas ha, huwag kayong ganyan. Kaya matuluyan ha, hold your breath, relax lang kayo dyan, enjoy ha. And what's the next move of the Marcos administration to implementing this kaya ibig ko sabihin, kaya mag-relax lang kayo dyan, enjoy the ride, sabing ganun. Grabe, intindi, mahal itong railways na ito, my goodness ha. Tapos ang mga contractors ay mga Pilipino, naku po, paktay na. Kaya ganito sa mga pag ganito ng mga ng mga malalaking proyekto, dapat konkreto talaga. Dapat banyaga ang gumawa dito para sigurado, no? Alongside the MRP project that received zero funding include the light rail transits, line 2 extension metro rail transit, MRT line 4, South Long Haul project, among several others big project. Agay. Bahala na si Pangulong Marcos Jr. mag-provide niyan, oy. Marami naman tayong pera sa World Bank, kayo naman ano pa ba? Alam na this, 'di ba? Bahala na si PBBM diyan DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez has called on lawmakers to raise the agency funding, including K-Transportation Project, as part of his push to significantly ace the commuting experience for Filipinos. Yes. Hopefully, you can increase our budget to include some equally important projects that were not included in our NEP, Lopez told the House Committee on Appropriation. Kanina po yan, hindi na natin pinanood. But anyway, ang importante mga kababayan, abangan po natin ang groundbreaking nito. Naway soon as possible, magawa ng paraan, matapos ang mga plano, ang proseso, nang sa ganun ay maipatupad at magkakaroon ng groundbreaking at maumpisa nito. Kaya abangan po natin ang mga malalaking proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Pero nakakalungkot, ang dami-dami palang project na pinagawa ng Pangulo sa iba't ibang lugar. Pero tingnan nyo naman mga bes, yung iba substandard, grabe, napakawalang puso ito talaga tong mga ibang contractors, lalo na itong Diskaya na ito nang nagpayaman. Wala silang puso, wala silang awa sa mga Pilipino. Ginagatasan nila ang pamahalaan. Nakakalungkot So ngayon, learn and lesson sa atin lahat yan. Kailangan dekalidad yung mga contractors na kukunin, at syempre mga kababayan, magiging maingat ang pamahalaan sa mga contractors na yan. At dapat dapat ini-inspect ng pamahalaan yung mga proyekto na pinapagawa nila. Kasi kung pinabayaan lang yan, wala. Ganyan ang mangyayari. Diba? Iniiwan na lang nakatingga. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.